Sariwain, pagliligtas siya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapanalig, ipagkaisa natin ang ating sarili sa Panginoon sa paghahandog natin ng sakripisyo, ng kanyang sakripisyo sa banal na misang ito. Upang ating maihandog ang ating malinis na pagsamba at maipahatid ang ating mga panalangin para sa mga kapatid nating humihingi ng dasal, lalo na po sa mga may sakit at mga nahihirapan. Hingi natin ang tulong ni Santa Faustina. Magpakumbaba din tayo sa Diyos na humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito. Sa tuwing kami nag-aalinlangan sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa tuwing sa tuwing nawawalan kami ng pag-asa sa mga pangako mo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa tuwing nagkukulang ang aming pag-ibig sa iyo at sa kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinaliligaya mo kami taon-taon sa paggunita kay Santa Faustina. Ipagkaloob mo ang aming pinag-uukulan ng parangal ay masundan namin sa pagtulad sa kanyang tapat na pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayan, na sana makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises, na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natigtipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ng Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan. Nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak, ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak. Kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ng mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang.
Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ng ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Patamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin na meron pang mga sinugo ang ating Panginoon na 72. Kaya mas maririnig niyo yung Septuagint, no? Yun po yung 72. So hindi lang po yung mga apostol yung kanyang pinahayo. May mga iba ring alagad, no? Mga sumusunod sa ating Panginoon na binigyan din niya ng atas, no? Para magpahayag ng mabuting balita at tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasi talagang maraming kailangan gawin, no? Kaya kailangan pa ng mas marami pang manggagawa. At makikita natin yung instruction niya, parang halos parehong-pareho sa instruction din niya sa mga alagad niya, no? Sa mga apostol niya. Yung pagkahayo nila ay kailangan wala silang ibang dalang anuman, no, na sabihin nating mga magiging abala o hadlang, pabigat para sa kanilang misyon, no? Parang ang gusto lang sabihin ng Panginoon, no, bring what is essential, and the essential is the message of the gospel. Yun lang naman ang kailangan na maiparating nila, ang mabuting balita. But then again, meron sa instruction na ito, meron nga yung babala rin sa kanila, no, na para silang mga tupa, no, sa gitna ng mga asong gubad. Of course, the difficulty, no, kasi haharap sila sa mga tao na hindi sila tatanggapin, pagtatabuyan sila. But nevertheless, ito po ay pagpapakita sa atin na hinanda ni Kristo ang kanyang mga alagad upang ipahayag sa mas marami pang mga tao ang kaligtasan. Alam nyo, pagka inisip natin, no, na nagsimula lamang ito sa iilang tao, no, and then the Lord were able to spread it out throughout the nations. Hindi naman ito gawa lang talaga ng tao, no? Ito ay atas ng Diyos, gawa ni Kristo. Kaya alam natin, no, na ang pinanggagalingan ng lahat ng ito ay ang grasya ng ating Panginoon. And then we have to put it into our context, no, kasi ganun din naman tayo, no? When we are a servant of the church, we are servant of the Lord. Minsan kailangan nating maibahagi ay yung pag-ibig ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang the values of the kingdom of God and the message of the gospel, no? Alam nyo, minsan pagka iniisip ko, tayo din naman, ang dami din nating mga na dinadagdag, no? Minsan hindi na natin napopokus talaga doon sa talagang mensahe, no? Ang dami ko mabibigay na example, kaya lang baka sabihin ba't ganyan mag-isip si Father, no? Pero for example lang, yung piyesta, bisa naisip ko yung piyesta, parang although ito ay pagpapahalaga sa patron ninyo, no? Pero aside from that, ang daming mga nating ibang nadadagdag, no? And to the point na ang dami rin nating ginagastos. Okay, ganun ba? Gusto natin maging masaya, gusto natin maging in a way, no, medyo magarbo yung pero parang hindi naman sa isang banda, parang hindi din naman kung hindi mo naman talaga nahahatid yung mensahe, baka sayang lang, no? Minsan kailangan tanggalin mo lahat yun para maisip-isip na ang mensahe mo lang talaga ay pag-ibig ng Diyos, paghahari ng Diyos, ebanghelyo, no? Yan, parang gusto mo lang sabihin, parang gusto lang sabihin, magpakabait lang kayo, sapat na yun, eh. Pero when we put so many things, parang obstacle pa. Hindi naman nagbabago, no? Kaya, naisip ko lang naman yon. Pero ibig sabihin, kaya naman nagawa yan ng mga alagad ng ating Panginoon. Kasi, raw yan, eh. Pero ibig sabihin, yan lang talaga ang dala nila. Pero siyempre ngayon, komplikado na ang mundo. Siyempre, nakakatulong yung ibang ginagamit natin. Pero, ang tulong niyan ay only can help us as much, no? Pero pag wala yung mensahe, kung wala nang dating yon dahil ang dami ng pwedeng pagkaabalahan,
at ikaw pa'y nagdadagdag ng pagkaabala, then I think nahirapan din tayo. Kaya maganda lagi bumalik sa instruction, no, ng ating Panginoon. Do it a very simple way. Just go there. Okay, kahit wala kang dala, basta dadalhin mo lang ang mabuting balita. Kahit wala ka ng PowerPoint, basta dala mo ang mabuting balita. That's it. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na ikaw ang aming inalay, na sa lupa at buwan ng paggawa ang tinapay na ito. Pagkat inibig ko, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo. Nagmula sa isang tangkay na umas, inuling nagbibigay lakas. Manalangin kayo upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Faustina ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagbutan, upang magbunga ng punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad.
Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa alangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napuno ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Si Kristo ay gunitain, sarili inihain, at bilang pagkaitinunin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklaw sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, ang aming mga kapanalig na aming inaalala sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay Sana Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni Santa Faustina, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugid-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Gubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at yaya. Sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nangalis
Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong inanyaya makisalo sa anyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong si Santa Faustina ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay, upang maging maningas ang mga hangarin naming banal, at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, baunin niyo ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tangi sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Genui et antiquum documentum novosce latritui prestet fides supplementum sensum defectui.
gratio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis, Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacro mysterio venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iuditar sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus
Señor.